Magandang araw kapanitikan! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang dalawang kwentong talagang tumama sa realidad ng buhay. Ang Alindasay at Dahil Wala Kaming Tubig. Pareho silang nagwagi sa Palangka Awards kaya hindi lang sila maganda. May sinasabi talaga sila tungkol sa lipunan. Simulan natin sa Alindasay. Habang binabasa ko ang kwentong ito, ang unang tumatak sa akin ay kung gaano kapersonal ang pagsasalaysay dahil first-person perspective ang ginamit. Ibig sabihin, parang nasa loob tayo ng isip ng pangunahing tauhan. Naririnig natin ang kanyang pagdududa, ang kanyang mga tanong sa sarili, at ang kanyang pakikipagbuno sa mga desisyon sa buhay. Kung iisipin natin, parang relatable ito sa panahon ngayon, lalo na sa generation natin na madalas tanungin ang sarili ng, tama ba itong ginagawa ko sa buhay o may patutunguhan ba lahat ng pagod na to? Parang quarter life crisis siya, pero may literary depth. Pagdating naman sa mga tauhan, ang pangunahing tauhan ay hindi yung typical na hero. Wala siyang superpowers. Ang meron lang siya ay mga desisyong mahirap gawin na kadalasang naaapektuhan ng kaniyang kalagayan. Kung may napansin ako sa kwento, parang sinasabi nito na minsan hindi talaga equal ang starting point ng lahat sa buhay. May ibang naka-fast lane, may ibang naka-tricycle lang ang takbo ng pagkakataon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pamagat. Angkop ba ang pamagat na Alindasay? Para sa akin, oo. Ang Alindasay ay parang simbolo ng paglipad o paghahanap ng direksyon. Parang ibon na gustong lumipad pero minsan pinipigilan ng hangin o ng sariling pagdududa. Sa madaling salita, simbolo ito ng pakikibaka ng tao para hanapin ang sarili niyang landas. Sa teoryang pampanitikan, makikita dito ang realismo dahil ipinapakita nito ang totoong karanasan ng tao. At makikita rin ang sosyologikal na teorya dahil malinaw na ipinapakita kung paano naaapektuhan ng lipunan ang desisyon ng mga tauhan. Ngayon naman, pumunta tayo sa pangalawang kwento, Dahil Wala Kaming Tubig. Sa totoo lang, habang binabasa ko ito, napaisip ako na ang tubig na dapat ay basic human need ay nagiging sentro ng isang malaking problema. At kung iisipin natin, hindi ito malayo sa realidad ngayon. Sa maraming lugar sa Pilipinas, may mga komunidad pa rin na hirap makakuha ng malinis na tubig. Kaya habang ang iba ay nag-aalala kung sparkling o distilled ang iinumin nila, ang iba naman ay nag-iisip kung may tubig pa ba bukas para sa pamilya nila. Ang mga tauhan sa kwento ay napipilitang gumawa ng mahihirap na desisyon dahil sa kakulangan ng isang simpleng bagay, tubig. Dito makikita ang moral dilemma. Hanggang saan ka aabot para lang matugunan ang pangangailangan ng iyong pamilya? Ang pamagat na Dahil Wala Kaming Tubig ay napakasimple pero napakalakas ng impact. Parang sinasabi nito na minsan isang simpleng kakulangan lang ang kayang magbago ng buong buhay ng isang tao. Kung titignan naman ang banghay, masasabi kong masalimuot ito sa emosyon. Habang lumalala ang sitwasyon, mas lumalalim din ang pag-unawa natin sa problema ng kahirapan at inequality. Sa teoryang pampanitikan, malinaw na makikita dito ang sosyologikal na pananaw. Ipinapakita ng kwento kung paano ang mga problema sa lipunan tulad ng kahirapan at kakulangan sa serbisyo ay direktang nakakaapekto sa buhay ng ordinaryong tao. Sa kabuuan, ang dalawang kwentong ito ay hindi lang basta kwento, para silang salamin ng lipunan. Ipinapakita nila na may mga taong patuloy na lumalaban sa mga problemang minsan ay hindi natin napapansin dahil hindi natin ito nararanasan. At siguro yun ang isang pinakamahalagang papel ng panitikan. Hindi lang ito para magkwento, kundi para ipakita ang mga katotohanang kailangan nating makita. Dahil minsan sa isang maikling kwento,
makikita mo na ang buong larawan ng lipunan. Maraming salamat, kapanitikan!